So tayo po ay nandito sa kanilang tahanan. Kamustahin natin kung anong mga kaganapan, anong experience nila dito. Kamusta kayo dito? Okay ng mga unang mga araw? Okay na, okay, sir. Okay na. Okay na. At least, no worries na mabasa. Saan si Princess? Mukhang nakita ko yun dito kanina. Nasa CR. Oh, nagpre-prepare na siya? Naghahanda? Tirahin ka ako. Busy. Nagluto maaga. Yung isa po kasi si Gabriel, 5:30 ang pasok. Alas 4. So, alas 4 kami nagising. Nagluto ng baon nila. Huli ka, ate, ha? Nahuli ka. Pero hindi ka kulong. Si ate ay naglilinis. Dapat ganon. Diba? Kasi mamantika, no? Pag tumatalsik kasi yung mantika. Pag ganon. Pero normal lang yan. Kasi pag hindi mo rin linisan, kakalawangin. Sabunan talaga. Very good. Sabunan. Tapos, pagkatapos talaga magluto, kailangan talaga linisin yung lutoan mo kasi kakalawangin. Tama. Kasi para kay kaibigan Dexter, tulog si kaibigan. Anda. Kaya sabi nila, may tag 2,000 daw kayo. Halika kayo! Birthday to you. Nakakatuwa. Tawa ka rin. Laban lang, ganyan talaga. Ay, ito kay Kuya! Mula na makilala. So yun, good morning po mga kababayan. At ngayong araw, so nandito po ako natulog sa bahay nila ate. Joke lang. Tayo po ay mag-isa at dahil first day of school, at good luck sa ating mga anak, sa ating mga guro, at sa lahat ng mga magulang na busy ngayon tulad ni ate. So tayo po ay nandito sa kanilang tahanan. Kamustahin natin kung anong mga kaganapan, anong experience nila dito. So ayan ate, kamusta kayo dito? Ng mga unang mga araw? Okay na, okay, sir. Okay na. At least, no worries na mabasa. Saan si Princess? Mukhang nakita ko yun dito kanina. Nasa CR. Nagpre-prepare na siya? Naghahanda? Tirahin ka ako. Busy. Nagluto maaga. Yung isa po kasi si Gabriel, 5:30 ang pasok. Alas 4. So, alas 4 kami nagising. Nagluto ng baon nila. Ganon talaga. Kaya ang daming mga hugasin. Dami na hugasin. Yan lang ang buhay. Saan si Kuya? Sa mais. Nagluto ng mais? Tingnan natin. Ayun na. Tatay mo. Kuya, good morning. Hi, good morning, ya. Siya ay nag-aasikaso. Ilan ba ang area mo ngayon? 3. Kaya nandun, puntahan natin. So ayan si Kuya po, busy sa pagre-refill ng mga mais. Ilang piraso bawat isang ganyan, Kuya? Isang balde? 50 piraso. So bali 150 lahat. So isang balde, magkano ang tansya na maibenta? 1,000, ganon? 1,000 lang sa kabalde. Pag maubos talaga siya lahat. Pag maubos 1,000. Pero yung puhunan yan, magkano lahat, Kuya? Para magaya nga yan. Kaning niluto ng kapunan 1,500. 1,500. So tag 10 ang isa. Tag 10 ang isa aming kuha namin karon, tag 10 ang isa. Okay. So kalahati din. Siyempre lulutuin pa yan, puyat. So ganun talaga ang negosyo. Bawasan pa nila sa expenses na pagkain. May pagkain pa, almusal nila or tanghalian nila kung anong gusto lang. Dito na nila ibabawas sa benta. So yun po ang kanilang hanap buhay.
Yung pero malakas ngayon kasi pasok ka na. Oo, pasok ka na. Mga dumadaan ng mga estudyante. Maraming dumadaan. Oo. So yan. Ready na pala yung mga mais doon. So anong ulam nyo kanina, ate? Hotdog lang luto ko sa kanila. Hotdog? Hotdog lang naman itlog madali pag umaga. Oh, yung mga almusal. Para makakain. Ayan din, binaon ni Princess. Babaonin niya para... Kailan ba ang pasukan ng college? Ano pa, August pa. August pa sila. July ang enrollment sa Janpol. Hindi lang. Naman siya. July pa ang ang enrollment sa Janpol. Sure naman siya na dyan siya papasok. Sigurado na siya. So anong course niya nga doon? Nagpalit siya ng course. Ano ang course daw na pinakagusto niya doon sa John Paul? Dalawang isip siya sa, ano ba yun? IT ba yun? IT or tourism? Ano ba yun sa kanya? Tourism. Parang mag-ano siya nung sa IT na araw. Oh, gusto niyang mag-IT? Oh, maganda man ang IT. Lalo na sa panahon ngayon, auntie, yung mga home base na lang. Malakas. Oh, may mga kakilala akong mga ganyan, auntie, kumikita ng 100,000. Kasi US ang ano nila, dollar. May mga kakilala. Hindi ko natanong ulit kung ano talaga. Nagdalawang isipin. Sabi niya mag-ano na lang ba? Kaya nga. Mag-IT. Tama yun. So, yun po ang kanilang naligo. Oh, ito yung kanilang kabinet. Oh, marami pa to, ate. Oh, may nakapadlock. Pero pag isahin mo to, ate. Yung mga may hawakan na. Nung nakaraan kasi basa pa yung At meron tayong follow-up lang dito. Kaya nandito si Pari Franz. Ayan si Pari Franz, oh. May additional tayong pinagawa ng sponsor dito sa baba ng TV. So, yun lang. Yun po yung gagawin para kahit papano ay maganda naman tingnan. Hindi pa yan, may pa yan dito. Roller para mabilis siyang hilain. Yan. Dudugtungan pa yan sa ilalim, sa baba. Para bongga. Nakabili na kayo ng mga gamit, ate? Ng mga estudyante? Yes po. Oo. Kompleto na. Tamang-tama yung pagbigay ng mga sponsor. Maraming salamat sa nagbigay ng sponsor kasi nakabili ako lahat ng gamit talaga. Simula sa bag, mga school supply, lahat sila nakabili. Yung binigay naman sa kanila tag-iisang libo, sa kanila yon binigay din nila. Baon nila? Hindi, binigay nila ng mga damit nila. Ganyan naman sila pag makapera sila. Damit. Para maganda yung first day of school nila. Yes po, damit nila. Tapos ako naman, bumili ako ng uniform, na slacks, tapos bag, lahat. Binili ko sa kanila. Yung mais nyo pala, yung nagtanim kayo ng mais. Ngayon pa magtanim. Ngayong araw? Oh, sinong pumunta? Nandun si Marjon. Nandun si Papa. Yan si Papa, mamaya. Susunod ako doon pagkatapos na mo niya. Maghatid ka ng... Susunod ako doon. Excuse me, God bless. Sama ko, kuya. Puntahan natin. Sa pagtanim nyo ng mais. Natubuan na tuloy ulit yun ng kasi matagal yung sinilya. Tag-ulan pa naman natin. Bilis tumubo ng damo. Kaya taniman na lang tapos bago isprayan na naman. Oh, hindi man yan masira at may pang-spray niyan na kahit yung mais sa ilalim na lang. Hindi pwede, sir. Bakit hindi pwede? Yung mais yan na yung pangpalaya ata yun, yung pangpa... pero pag mga ganyan, sensitive sila. Ngayon, pag tanim ngayon, kinabukasan, isprayhan para mamatay yung damo, yung mais tutubo. Kaya walang damo pag tubo yung mais. Kasi sa bundok, ate, doon sa mga bukid nun na area, may mga pang-spray din sila na hindi mamamatay yung mais.
Hindi sweet corn ata yan, sir. Oh. Yung ano yun, yung... Ano ba yun? Yung Pang ano, pang crack corn siguro. Yung mga... Pwede yun isprayan. Pero yung sweet corn, hindi pwede masilan. Masilan sila. So, sige lang. Kausapin lang natin yung mga mais na wag na kayong magiging masilan. Si Kuya ay busy na rin. Ayun na yung similya mo, Kuya? Dala niya na yung 2 kilo. Dala niya na dito. Kasunod na lang ako. Ito na lang isa. Sabay na lang ako. Sabay si sir. Sabay na lang, sir. Wait, iikot pa akong paano? Dadaan ka na lang dito. Daan mo. Abalik na lang. Oo, sige. Para makasama natin at makita yung area nila. Abalik na lang. 10 kilo pala to, pero taniman na to? Hindi, nabawas na konti lang. Ito po. Yung 2 kilo nandun na, dala ni Marjon. Nagtanim si Marjon? Yan, nagtanim si Marjon. Walang pasok si Marjon? Mag-change siya nga kasi pinag-uusapan ko. Wala kasi magtatanim siya. Okay. So, nag-absent si Kuan. Huli ka, ate, ha? Nahuli ka. Pero hindi ka kulong. Si ate ay naglilinis. Dapat ganon. Diba? Kasi mamantika, no? Pag tumatalsi kasi yung mantika. Pag ano? Pero normal lang yan. Kasi pag hindi mo rin linisan ka, kalawangin. Sabunan talaga. Very good. Sabunan. Tapos, pagkatapos talaga magluto, kailangan talaga linisin yung lutoan mo kasi kakalawangin. Tama. Kasi didikit yung mga mantika, tapos yung mga ano ng kanin, di ba? Sabaw. Yung lumabas. Wala na tayong... Ganda pa naman ng ano nyo. Kamusta yung ano, yung ribbon cutting? Maraming pagkain ang mga natira noon? Dami, sobrang dami siya. Anong ginawa nyo? Ilagay namin sa ref. Parang ilang araw din namin yun inulam-ulam, inunit. Sige lang. Yung mga kapitbahay nakakain naman halos? Nakakain naman. Tapos binigyan ko rin. Dadala naman siya kasi. Yun, maraming tayong pagkain noon, masaya. Talaga. Siyempre, mag-thank you ako kay Ate Yeng, Ate Rose, yung sa mga Sir Efren, Tita Jeannie sa food natin nakaraan. Sobrang dami talaga. Kasi marami-rami din yung napakain din natin ng mga bisita. Dami talaga. Maraming pumunta pa lang nung pagkatapos. Kasi nahihiya yun. Nahiya kasi may video kasi. Alam ko naman na nahihiya yun sila. Pero pag alis nyo, marami na pumunta. Sapat naman din. Hindi nga rin din naubos. Hindi naubos. Kasi ang dami pa yun dito nung nakaraan. Dito mga kababayan. Iniwanan na namin sila para ma-enjoy nyo naman yung yung moment nyo at komportable na kayo dyan sa loob. Komportable na talaga. Kahit lumakas pa yung ulan. Wala nang alalahanin. At saka safe na safe. Yes po. Safe na talaga. Ganun lang. Yung mga roles natin sa bahay, panatilihin. Yes po. Magmahalan. Ha? So ngayon ay yun nga ay meron pang pinahabol kami na ginawa ni Pari Pari Franz. Cabinet yan. Doon sa sa TV sa ibaba. Pre, ikaw na bahala, pre, ha? Ayan si pare. Yun lang naman ang kulang na gagawin niya kasi request ng ating sponsor na additional na malagyan doon ng parang ang tawag niyan, pre? Shelves? No? Yung ang divider na. Oo. Ganyan ang style natin, pre? Triangle? Parang bubong. Parang bubong, pero hindi po. Kailangan... Nakabak yan. Oo. Ayan. Wala kasi magunit. Oo. Ayan. I-box mo lang yung si Joyce.
Oh, pahinga muna si Doy kay ito lang naman ang pahabol na gagawin ni pare. Mamaya tapos nito. At makikita nyo to pag mabisita natin dito mga kababayan. Kukunin ko nga. Ayan. Abangan nyo to sa anong forma nito pag matapos na. Tayo ay magtatanim na, kuya? Ayan, magtatanim na daw po ng mais. So pupuntahan, sasabay tayo. Hahawakan lang muna natin to. Kasi baka iiyak si pare eh. Matunda. Matunda siya eh. Okay. Yan. Para hindi mahirapan sa kalisod si pare Franz. Masakit lang to sa ilong yung mga likabok niya, no? Nakidala po po guys. Makaubo. Makaubo, no? Dua raman to kaya bunga na tundong. Ayan na. So dyan yan makapwesto sa ilalim niya. Dyan ilalagay. Para may mga ilalagay dyan. Depende mga remote o ano man. Diba? So alis muna kami pre. Maghanap buhay muna kami. Sa puntahan ko doon, makita ko ang kanilang area of responsibility sa taniman nila ng mais, ng sweet corn ba. So ganon sila kasipag at ganon din kasipag si pare. Thank you pre. So yun, punta muna kami doon sa farm nila. So yun mga kababayan, nandito na kami sa area. So kaninong lupa talaga to kuya? Dallas. Dallas apelyido? Baka naman. Lawak, no? Kumbaga ano lang to kuya, kayo lang pinatanim dito, basta importante malinis. Oh, kami ang mga Caretaker? oh, mga kamag-anak sa asawa na ako sa. Oh. Kami lang yun. Para dili lang siya mabagot, Oh. May squat din. may squat. Dili pa may squat. Kaya pag walang gumagamit, squat to naman tao. Oh. Laki nito, no? Mga ilang hektar kaya to? 28. 28 hectares. So, saan ang area niyo kuya? Doon, banda. Oo. Lawak ng okra, oh. Yung gilid na. Oh, yan si Marjon, naka-orange. Si Marjon naka-orange. Oh, yan si Marjon, yung naka-orange. Tanim na ng mais doon. Malayo. Dito ang gando sa tabok. Oh. Sa dulong doon. Sa gudulo. Straight ang ano namin ng hati. Oh. Sa straight ang. Lawak pala. Ayun si Marjon doon, oh. Ha, puntahan natin. Mga okra. Sa susunod daw, okra daw ang itatanim nila kuya. So na-sprayhan na pala to, na-busy lang tayo. Oo, tumubo na. Sayang, no? Tumubo na ulit ang ano. Ang sabi ko, tamnan na lang muna na mo para pagtanim namin. Abri puno. Oh, dali, sprayan ko pagkatapos magtanim. Susundan mo na. Pag matapos namin nga bukas mag-i-spray ako. Oh. Para pag turok sa mais, patay ang Damo. Oh. Hindi sila magsasabay. Kaya Pwede. Pag malinis to, pagtanim, sabay silang tutubo. Pwede. Tama. Ang diskarte namin para mauna yung mais. Tama. Paunahin muna tong, kumbaga magtanim muna sila. So diskarte ng mga farmers yan. Tulad nito ang gagawin nila. Magtatanim muna sila. Tapos bukas, kinabukasan, i-sprayhan para yung damo tulad nito mamamatay na. Lawak ng 3 hanggang 4 na araw. sibol na sila. O, lalabas naman yung Mais. Patay na yung sagbot. Oo. Ang damo. Si Marjon. Nung ribbon cutting, wala si Marjon.
Okay. Trabaho. Duty siya. Grabe yung okra dito kuya, no? O yun ang Panalo pala. Nagkaroon na natanong, okra, mahal. Okra tsaka talong. Siguro. Mahal ang okra. Kamatis. May nagtatanim din kayo ganyan kuya? Kamatis. Medyo ano lang ang kamatis. Matrabaho. Kasi may twine ka pang bibili niyan. Kailangan ko siyang tukuran kung matutumba yung puno. Kaya nga. O, yan si Marjon. O. Makang maaga pa to si Marjon kanina pa. Natin ko siya ng maaga. Kaya ito susunod na lang ako pagkatapos ko magating sa maaga. So sila po ay ano naman masisipag. Kaya lang talagang hinamon ng panahon kuya. Daw nga sa similya niya mo daw. Napay lagayan. Kamusta John? Hi. Kamusta? Maganda dyan, kahoy din kuya? Kahoy ba? Para hindi kayo yuko ng yuko, ganun lang oh. Yung sa bundok. Sanay na yan eh. Sanay na kayo? Huh? Sa bundok naman, yung mga katutubo, iba. Kahoy, ginaganon. Dati kahoy din, mahabang kahoy. May taga ganon, may taga sunod. Urok yun. Ha? Urok. Tawag urok. Urok. So, marunong ka rin doon? Opo. Oh, yan si Maldon. O na, kuha mo yung parte mo. Galingan mo lang ha. Sa trabaho. Nagpaalam ka sa boss mo. Mamaya na akong gabi papasok. Mamayang gabi. Oh. Mga ilang araw kaya to, tansya? Ito, yung isang araw lang namin pag yung similya. Oh. Amin ko anon. Doon hanggang doon ka na. Opo. Tapos dito. Pa ganun. Ang diskarte nila. Hanggang doon pa. Pero ang balak ni kuya doon sa dulo ay anong balak mo doon kuya? Okra? Okra. Okra daw. So ito ay nataniman na dito ni Marjon. Ayan. Tapos kinabukasan nito ano naman sila. I-spray. Bilis kuya. Tagdalawa, tatlo? Isa lang. Isa lang pero malapitan. Isa lang gusto. Ano man kasi itong mais? Hybrid na mais? Hindi siya itong local. Kailang mahal ang per kilo? Magkano per kilo? Ito sa tag ano lang. Katong dala ko kanina 3,000 ang kilo ato. Mahal no? Kami mga 2,000. Mahal pala? Mahal pala yung mga ganyang mais, yung mga sweet corn? Mahal ang ano niya, kilo. Pero yung 3 kilo, abot na doon kuya? Abot na doon sa may kawayan. Grabe kalawak din pala. Sana makaano tayo nito no, makatama kayo. Kasi nung dati ay talo kayo. Kasi nga ang inano lang tag-init. Ngayon kita gula naman. Mataba pala dito lupa. Sayang na hindi siya natam na. Opo. Kahit hindi mo daruhin. Malambot. Oo. Ganda ng view dito kasi tanaw mo yung dagat oh. Yun yung Samal Island. Dito ay sa Bago lang to. Bago pa ba to? Puan. Balyok. Balyok. Sa Balyok to. Talomo District. So makikita lang po yung Matina Playa, yung mga downtown doon city. So ang pagtatrabahuan ko yung salon, yung mga tower dyan sa likod. Malayo pa. Kita niyo po yung mga tower. Doon yung mga tower na yun. Doon banda yung salon natin na duty tayo ngayon. Ang panahon ay makulimlim. Dito ay pansamantala silang pinapatanim ng may-ari ng lupa para hindi mapuno, malagaan ba. Kasi tatay niya, ayun na itong balik. Nakatapos na.
Ay, ito patag lang. Sa amin dati, manumano. Kami na noon, manumano yung ano, yung paglimpisa. Ngayon, spray na lang eh. Mabilis na lang, no? Yan ang diskarte ng mga farmers. Buhay ng farmers. Tagaan, hindi naman to aabot ng 3 buwan. Na mais. Ang mga mais na mga sweet corn, hindi kalakihan yung ano, kuya, no? Yung puso, yung pinaka bunga niya, no? Malaki. Ha? Hindi katulad sa mga sweet corn ba? Yellow corn, malalaki yung mga kuwan talaga, no? Malaki rin siya, basta lang abunuhan. Abunuhan. Kasi masakto sa panahon pa na tag-ulan. Pero pag tag-init, talo. Kaya nakaraan ay na ano sila. So itong mga may-ari dito, kuya, kumbaga pinapatanim lang kayo dito? Oo, pinatatanim kami, tapos mga ilang taon na kayo nagtatanim dito? Mga 5 taon na, sobra na 5 taon. So hindi na kayo lugi noon, kuya? Oo. Pero pag nagamit to ng kuan, kailan na may taon ba na yan ay gagamitin na nila? Oo, para itong narinig na ko sa mga kapatid ng asawa ko, sinabihan daw sila baka daw mga next mga 4 na taon na lang daw. Na pagtatanim nila, pero unti-unti lang daw. Pero malaking bagay na yun, kuya, na makatanim kayo ng ilang ano dito, no? Ilang taon libre. Na pinahiram na libre, walang renta. Kasi yung iba niya nagre-rent pa para maghanap buhay. So solve na yun, okay na yun, no? Malaki pa sa salamat na yun. Pero pag kami minsan medyo malaki yung harvest namin, daga kami harvest, binibigyan namin yung ano, may-ari ng lupa. Tama. Hindi man sila namumugos sa pinipilit na magbigay. Kung meron lang daw. Kung sobra, kung wala problema daw na huwag yung pilitin kung wala talaga. Pero kung sobra, may pasalamat po sila na malinisan. Saksakong mais. Nakakatulong din yung may-ari nito. Galing din, mabait. Kaya ito mga kababayan, itong pamilya na to ay masasabi nating deserving talaga silang, deserve nila na mapabahayan, matulungan, kasi hindi naman hindi sila tamad, yung talagang masipag sila. Kaya lang siyempre sa panahon na sila ay dumayo dito sa Mindanao, sa Davao, ay yan, nag-uumpisa sila para sa pamilya at nagsusumikap ngayon dahil siyempre may mga anak, lipat-lipat, at yun, sa tulong po yan ng mga sponsors. Maraming salamat sa inyo. Gusto ko lang maipakita sa inyo na ganito yung buhay nila, ito yung mga ginagawa nila sa araw-araw. Tapos meron silang mga ganitong sitwasyon, pagpa-farming, titinda ng mais. Ngayon si Princess ay nagtitinda ng sweet corn. Yun ang kanilang hanap buhay, tulong-tulong. So thank you so much sa lahat po ng sponsors na nagtitiwala sa ating YouTube channel. At syempre sa mga gustong mag-pledge, ayan, ilalagay ko po yung ating Facebook dyan o Messenger dyan sa screen sa mga gustong tumulong para sa pabahay ni Kuya Rodel. Maraming salamat sa inyo. At sa mga nagpaunang tumulong, ayan, maraming salamat. So yun, may pina-additional lang na division doon sa shield doon sa baba ng TV nila Princess. Kaya andun si Kuya Franz o si Pare Franz. So yun lang mga kababayan. At sa awa ng Panginoon, malapit na masisimulan yung bahay nila Kuya Rodel. So thank you so much mga kababayan. God bless po. Bye bye.